Pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, April 22, 2026. Ako, si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Mga kaduda-duda umanong bank transactions ni VP Sara Duterte at asawang si Manasseh Carpio umabot ng mahigit 6 na bilyong piso ayon sa Anti-Money Laundering Council. Swimming sa beach na may basura? No, 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 no! Alamin kung saan pwedeng mag-swimming ng libre at ligtas ang buong pamilya ngayong tag-init. Justice Secretary Frederick Vida tutungong Czech Republic para sa pagpapabalik sa Pilipinas kay ex-Congressman Saldico. International Criminal Court ipinagtibay ang jurisdiksyon sa kaso ng crimes against humanity laban kay ex-President Rodrigo Duterte. Sa good news, pambihirang sighting ng endangered hornbill sa kagubatan ng Camarines Norte. At sa balitang showbiz, James Reid may pasilip sa photoshoot para sa kanyang latest single na Traffic. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon sa nagpapatuloy na pagdinig ng Kamara hinggil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ng Malacanang ngayong gabi na Miyerkules na humiling si Vice President Sara Duterte ng Travel Authority mula sa Office of the President. Ang hiling na yan ay pinahintulutan at kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na nag-issue na ang tanggapan ng Pangulo ng authority sa paglalakbay na nagpapahintulot sa pangalawang Pangulo na bumiyahe sa mga bansang katulad ng Netherlands, Korea, Belgium, Germany at United Kingdom mula April 23, Huwebes hanggang May 15 para makapag-leave ng walang gastos mula sa gobyerno. Sa kaugnay na balita, inihayag ng Anti-Money Laundering Council sa House Committee on Justice ang bilyong-bilyong pisong umano'y kaduda-dudang bank transactions ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Manasseh Carpio. Sa pagpapatuloy ng hearing sa impeachment complaint, humirit ang ilang kongresista na tila hindi tugma ang laki ng mga transaksyon sa idineklarang yaman ni VP Sara. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Kung ayaw humarap ng Vice-Presidente, hayaan natin na ang mga numero ang magkwento. Hindi na nakatiis ang chairperson ng House Committee on Justice na si Congresswoman Jervil Luistro at binanata na si Vice President Sara Duterte dahil sa patuloy na hindi pagdalo sa hearing sa impeachment complaints. Sa totoo lang, nagos na nga tayo, tila ginagaslight pa tayo. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Ang gusto natin ay testimonya sa ilalim ng sumpa. Pero ang ibinibigay sa atin, press release at content sa social media. Ayon sa mga naunang pahayag ng kampo ng bise, hindi kailangan ng kanyang presensya sa hearing na anilay politically motivated lamang. Sa ikatlong pagdinig ngayong Miyerkules, tumutok ang komite sa mga akusasyon ng hindi maipaliwanag na paglobo ng yaman ng ikalawang Pangulo sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. The respondents declared net worth increased from 34,895,997 in 2016 to 71,658,841 in 2022, the year she assumed the office of Vice President. Sa loob lamang ng 2 taon, ito ay lalo pang umakyat sa 88,512,370.22
noong 2024. Ang ganitong mabilis at medyo malaking pagtaas ng yaman ay nagbubunsod ng seryoso ring pagdududa hinggil sa veracity, transparency, and integrity of the Vice President's financial disclosures. Pero ang pinagtataka ng mga miyembro ng komite, At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Hindi wow. iniulat din ng Anti-Money Laundering Council sa komite na inalerto ng mga bangko ang bilyong-bilyong pisong umano'y kaduda-dudang transaksyon ng Vice Presidente at kanyang asawang si Manasseh Carpio. Ayon sa report ng AMLAC, mula taong 2006 hanggang 2025 ay umabot sa 33 ang kaduda-dudang transaksyon at 630 naman ang covered dealings ng mag-asawa na aabot sa halagang 6.77 billion pesos. Sa pamamagitan ng mga numerong ito, malalaman natin ang tunay na pagkatao sa likod ng posisyon. Siya ba ay tunay na public servant o isa pa lang private billionaire? Paliwanag ng House Committee, ang mga dokumentong ito ang magsisilbing body of evidence upang matukoy kung may sapat na basihan ang reklamo ng betrayal of public trust laban kay BP Sara na isa sa mga impeachable offenses sa ilalim ng konstitusyon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte sa harap ng Korte Suprema sa Maynila kasabay ng nagpapatuloy na impeachment hearings ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ng grupo ang paglabas ng temporary restraining order para ipatigil ang mga pagdinig. Gayon din ang writ of habeas corpus para maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa The Hague sa The Netherlands. Binatikos ng ilang supporter ang pagdalo ni dating Senador Antonio Trillanes IV at ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa hearing. At tinawag na sarswela o drama ang proseso. Gate nila, dapat umanong ipasa na lang sa Senado ang usapin kung may ebidensya at doon na pagdesisyonan ang kaso. Lalo't mas dapat nilang tutukan ng Ombudsman ang issue ng flood control scandal imbes ng impeachment ng pangalawang Pangulo. Samantala, patuloy naman ang mga kasong inihain ng Ombudsman kaugnay ng issue. Kabilang na ang laban kina Bong Revilla at Zaldico habang nakapending pa rin ang investigasyon sa iba pang opisyal. Naglabas din ng press con si Ombudsman, di ba? Sila mismo ngayon naglalaglagan na, di ba? So ibig sabihin, tanong namin, ito ba scripted pa rin ba? Ang tagal nyo na sinabi na may makukulong. Anong taon na po? Anong buwan na? April na, matatapos na ang April. Wala pa kayong napapakulong. Samantala, nanawagan ang ilang mga senador kay dating House Speaker Martin Romualdez na maglabas ng buong katotohanan kaugnay ng issue ng flood control scandal. Nauna nang iginiit ni Martin Romualdez na wala siya umanong itinatago kasabay ng pagpapahayag na isa publiko ang kanyang affidavit at ang national budget ay isang shared job ng executive at legislatura. Pero para kay Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson, nasayang ang pagkakataon ni Romualdez na harapin ang mga paratang matapos hindi dumalo sa dalawang imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee noong November 14 at January 19. Samantala, hinimok din ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito si Romualdez na magsalita na, lalo't dapat malaman ng publiko kung saan napunta ang pondo ng bayan at kung sino ang mga tunay na may sala. Diin pa ng mga mambabatas, panahon na para managot at magpaliwanag ang mga nasasangkot sa kontrobersya. Sabihin na lang siguro kung ano yung nalalaman talaga. Kasi siyempre bawat pondo ng bayan yung nawaldas eh. Para at least yung galit ng ating mga kababayan, hanggat hindi na tutunton
yung mga tunay na mga may kagagawan, yung mga tunay na masterminds, no? Yung mga culprit. Inihayag ng Sandigan Bayan na isinumite na para sa resolusyon ng hiling ng Office of the Ombudsman na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay House Speaker Martin Romualdez. Nairapol ang kaso sa ikapitong division na pinamumunuan ni Associate Justice Lorifel Pahimna at isinagawa na ang pagdinig kaugnay ng aplikasyon. Giit ng prosekusyon, isa si Romualdez sa posibleng flight risk dahil sa kanyang diplomatic passport, malawak na international contacts at kakayahang agarang umalis ng bansa. Tinutukoy din siya bilang umano'y mastermind ng kickback scheme kaugnay ng mga kontrobersyal na flood control projects. Pero paliwanag naman ng prosekusyon kung bakit hindi kasama sa order ang iba pang pinangalanan sa kaso, kabilang na si Joselito Paras. Anila, inuna si Romualdez dahil sa impormasyong maaari siyang magtungo sa Singapore para sa medical check-up habang susunod na lamang ang hiling para sa iba pang sangkot. Nakasaad sa counter affidavit ng Ombudsman na sangkot si Romualdez sa mga kasong plunder, graft, bribery at money laundering. Tutungo namang Czech Republic si Justice Secretary Frederick Vida ngayong Huwebes, April 23, para sa proseso ng pagpapabalik sa Pilipinas ng dating mambabatas na si Zaldico. Kasama ni Vida sa biyahe si Chief State Prosecutor Dennis Chan. Ayon sa kalihim, gagamitin ng Department of Justice ang United Nations Convention Against Corruption para mapadali ang pag-repatriate kay Ko. Patuloy naman ang pagsasaayos ng mga arrangement habang wala pang pinal na detalye ng mga pagpupulong sa mga opisyal ng Czech government. Giit ni Vida, hahabulin at aayusin pa ang mga huling detalye ng operasyon. I don't have the details yet, pero tomorrow I'll be flying. Wala pa, where the details will come along. Ibinasura ng International Criminal Court Appeals Chamber ang mga apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihiling na ipatigil ang proceeding ng kasong Crime Against Humanity, kabilang na ang kanyang hiling na makalaya. Ikinatuwa naman ito ng mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings, maging ng iba-ibang human rights groups at umaasa na magtutuloy-tuloy na sa pagkakakulong ang dating Pangulo. Ang balitang A to Z, hatid ni Naomi Almuhano. Napuno ng pag-asa ang isinagawang Justice Watch ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Miyerkules, April 22. Matapos kasing baluti ng pangamba at kaba hanggang sa huling segundo bago basahin ang desisyon, tuloy ang kanilang laban matapos ibasura ng International Criminal Court ang apela ng mga abogado ni Duterte na kumu-question pa rin sa jurisdiction ng ICC sa kaso laban sa kanya. The Appeals Chamber considers that the defense has failed to demonstrate that the Pretrial Chamber committed an error of law, having rejected the entire appeal. The Appeals Chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. Sa desisyon, ipinaliwanag ng ICC na bagamat umakyat ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019, nagsimula ng preliminary examination noong 2018 bago pa magkabisa ang pag-urong ng bansa sa tribunal. Tinanggihan ng Appeals Chamber ang lahat ng argumento ng depensa, kabilang ang pangunang issue na wala na raw sakop ang ICC sa Pilipinas noong inisyo ang investigation authorization noong 2021. Pinatatag pa ng desisyon ng naunang pasya ng pre-trial chamber na may jurisdiksyon ng ICC sa kaso. Noong October 23, 2025, nireject na ng ICC pre-trial chamber 1 ang unang hamon ng depensa sa jurisdiksyon ng ICC. Pero October 28, 2025, muling nagsumite ang mga abogado ni Duterte ng Notice of Appeal laban sa unang desisyon, kung saan November 14, 2025 naman, naisumite sa ICC ang appeal brief on jurisdiction. Nakaharap sa 3 counts ng murder si Duterte bilang indirect co-perpetrator ng mga patayan noong war on drugs ng kanyang administrasyon. As regards Duterte, he has no other options on the issue of jurisdiction.
this is the end of the line. Ang pinaghahandaan talaga namin ay paglilitis ni Duterte para sa crimes against humanity. Aniya, hindi pa tapos ang laban dahil maaari ring iapela ng iba pang lilitisin ng ICC ang kanilang jurisdiksyon. Dahil pinagtibay na ng ICC Appeals Chamber ang kanilang jurisdiksyon sa kaso, tuloy ang mga legal na proseso kaugnay ng paglilitis kay Duterte. Ibig sabihin nito, wala munang bring him home o hindi pa rin makalalaya ang dating Pangulo at aabangan pa kung tuluyan na ngang kukumpirmahin ng pre-trial chamber ang mga kaso laban sa kanya. Samantala, malayo pa, pero malayo na. Yan naman ang pakiramdam ng mga nawala ng minamahal sa buhay dahil sa EJK matapos marinig at mapanood ang desisyon ng ICC. Ngayon ako pa gustong pumalahaw ng iyak. Since day one nung pinatayaan ako, hindi ako nawalan ng pag-asa na magkakaroon kami ng hustisya. Matatagalan, pero alam ko magkakaroon. No one is above the law. Tapos na yung agam-agam namin. Isang malaking tagumpay ito sa amin kahit hindi pa man nagsisimula yung confirmation, yung trial at hanggang doon sa conviction. Umaasa naman ngayon ang mga biktima at human rights groups na tuloy-tuloy na ang pagpabor ng batas sa kanila sa inaabangang confirmation of charges at kalaunay trial. Kung sakali, si Rodrigo Duterte ang kauna-unahan sa Asia na ang dating pinakamataas na leader ng bansa na tila malayo sa dating eksena na makapangyarihan sa kanyang sariling lupa noon ay lilitisin sa International Criminal Court. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Naglabas ng order ang Korte Suprema para pagpaliwanagin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng petisyong humihiling na sumailalim ang Pangulo sa hair follicle test at iba pang medical examination hinggil sa kanyang kalusugan. Inihain ang petisyon ng ilang individual, kabilang sina dating House Speaker Pantaleon Alvarez, Virgilio Garcia, Juan Rania at Raimundo Hunya na humihiling din sa mataas na hukuman na mag-issue ng writ of mandamus para utusan ang Pangulo na sumailalim sa physical at mental examination dahil sa umano'y pag-aalala sa kanyang kalusugan. Giit ng mga petitioner, may mga pahayag din umano si Senator Amy Marcos na nagtuturo sa posibleng issue ng kalusugan ng Pangulo, kabilang ang umano'y paggamit ng illegal na droga. Binigyang diin din nila na may constitutional na basihan ang karapatan ng bayan na malaman ang lagay ng kalusugan ng Pangulo sakaling may malubhang sakit. Samantala, matatandang hindi rin naman inilabas ng kampo at mga advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte maging ng executive official sa tagapagsalita ng Pangulo ang kanyang medical information o tunay na kalagayan ng kalusugan habang nakaupo sa pwesto ang dating Pangulo. Maaring ibasura ang ethics complaint laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kung tuluyang hindi na niya tatanggapin ang kanyang sweldo at mga allowance habang patuloy ang kanyang pagliban sa Senado. Ito ang sinabi ni Senate Ethics Committee Chair Senator J.B. Ejercito kung saan karamihan sa mga reklamo kay Senator Bato ang patuloy na pagtanggap umano niya ng sweldo kahit hindi dumadalo sa mga sesyon at tumutupad sa trabaho ng Senado. Paliwanag pa ni Senator JV, hindi lang siya ang magdidesisyon dahil ang buong Ethics Committee ang mag-aaral ng kaso. Iginit din Ejercito na sa kanilang pananaw, dapat sumusunod ang mga government official sa no work, no pay principle. Bagamat abinado siyang walang tiyak na provision sa rules ng Senado na tumutugon sa sitwasyon ni De La Rosa. Samantala, inamin ni Ejercito na hindi pa siya nakakausap ni De La Rosa sa gitna ng issue. Kaya lang siguro yung mga sumulat ng mga senators doon, hindi naman na-foresee ito na mangyayari ganito. So, kaya kailangan amyendahan talaga yung rules mismo. Kaya lang, it would take time. Hindi naman natin pwedeng sundin yung mga basta lang pressure, yung mga may grupo dyan, gusto unahin ito. Hindi dahil sikat yung kaso o mainit, kaya lang, meron tayong proseso. Mga ka-A-to-Z, ramdam na ba ang init? Abay kapit na po dahil inaasahang tataas ang singil sa kuryente sa May billing sa susunod na buwan na po yan. Matapos kumpirmahin ng Energy Regulatory Commission na maaari muling tumaas ang rates dahil sa mas mataas na presyo sa spot market. Ayon kay ERC Chairman Nino Juan, tumaas ng higit piso kada kilowatt hour
ang wholesale electricity spot market noong Abril na makakaapekto sa May billing ng mga consumer. Sa gitna nito, binago ng ERC ang rebate schedule ng Meralco. Ibinaba ang natitirang refund period sa 1 taon para makapagbigay ng mas agarang ginhawa sa mga consumer. Mula sa humigit kumulang 20 bilyong pisong total refund, nasa 14 billion pesos pa ang natitira. Dahil sa desisyon, ang kasalukuyang refund na 12 sentimos kada kilowatt hour ay tataas sa humigit kumulang 25 sentimos po kada kilowatt hour simula Mayo, na magre-resulta sa mas malaking benepisyo na humigit kumulang 22 centavos kada kilowatt hour para sa residential consumers. Layunin ng hakbang na magbigay ng mas agarang relief habang hinaharap ang patuloy na pagtaas ng presyo ng enerhiya. Sa kabila nito, may ilang electric cooperative sa bansa na nagtaas din ng singil ng higit piso kada kilowatt hour sa April billing, kabilang ang ilang kooperatiba sa Nueva Ecija, Oriental Mindoro at Zambales, batay sa ulat ng Philreca. Iginiit ng Department of Agriculture na mayroong sapat na bigas ang bansa para tustusan ang 20 pesos kada kilo na programa sa kabila ng mga umano'y ulat na may ilang mga consumer na hindi makabili sa ilang kadiwa outlets. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel Di Mesa, mali ang mga aligasyon na may kakulangan sa supply dahil sa patuloy ang procurement at patuloy din ang pagdagdag ng inventaryo. Tinatayang umaabot sa 10,000 sako ng bigas ang kasalukuyang dinidistribute na nakakabenepisyo sa humigit kumulang 50,000 individual sa ilalim ng programa. Giit naman ng tagapagsalita, may limitasyon kasi sa espasyo at stocks ang ilang kadiwa outlets, kaya may ilang pagkakataon na hindi kayang i-accommodate ang malaking bilang ng mga mamimili. Ngayon kasi talagang sobrang lumaki yung demand. Yung experience na lang namin dito sa DA, dati 200 lang slots per day. Then it grew up to 500 and eventually to 1,000. At ngayon, more than 1,000 na. Yung limitation sa manpower, sa mga trackings. So pag minsan, hindi maiwasan na merong mga ganitong concern. Pero patuloy yan na ina-address. Tila effortless visual ang atake ng singer-actor na si James Reid matapos i-post nito ang kanyang photoshoot para sa kanyang pinakabagong music single na Traffic. Muling humahataw sa music scene ang actor at musician kung saan kitang-kita ang kanyang swabe at confident na presensya. Sa mga behind-the-scenes na larawan, bida kay Reid ang kanyang signature na sleek at modern style na akmang-akma sa moody at cinematic na direksyon ng proyekto. Isang Tagalog pop track ang Traffic na inilabas noong Marso. Hango ito sa pamilyar na karanasan ng maraming Pilipino ang maipit sa matinding traffic habang pinipilit at nagmamadaling makapunta sa taong mahal nila. Agad namang umaning ng reaction sa social media ang mga kuha dahil sa kanyang visual transformation kasabay ng swabing tunog ng awitin, perfect for international music scene. Susunod, swimming sa beach na may basura. No, no, no! Alamin kung saan pwedeng mag-swimming ng libre at ligtas ang buong pamilya ngayong tag-init. At sa good news, pambihirang sighting ng endangered na hornbill na mataan sa kagubatan ng Camarines Norte. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kanya-kanyang paraan ng ilan para mabit ang heat ngayong tag-init. Kabilang ang paliligo sa ilang baybaying dagat sa Metro Manila kahit na may palutang-lutang na mga basura sa tubig. Pero sa halip na isapalaran ang kalusugan, may mga pasilidad na libre at ligtas na pwedeng pagsiwimingan ngayong summer. May Balitang A to Z, si Ace Cruz. Kahit na alam na 11-year-old na si Chris na may basurang palutang-lutang sa Baseco Beach, araw-araw pa rin siya naliligo rito. Para po pampalamig lang po. Pagkatapos ko po maligo ng dagat, nagsasabon po ako, nagbabanlaw po. Para po matanggal po yung germs na nakapit. Sa kabila ito ng karatulang nakapaskil ay pinagbabawal ang paglangoy sa lugar.
Ito'y karaniwang sitwasyon dito sa Baseco Beach. May mga basura dito sa Pampang at iba pa yung basura na makikita mong palutang-lutang doon sa mismong tubig. Pero hindi alintana yan ng ilan sa mga ating kababayan na dito pa rin naliligo kahit bawal. Ito nilay para maibsan ang init ng panahon ngayong summer season. Ang iba may makeshift tent pa nga. Sa ibang lugar naman, katulad sa baybayin ng Cavite, hindi rin nalintana ang pagligo kahit na may basura sa paligid. Hindi naman po kasi siya nung talagang nililinis naman na po siya ngayon. Hindi po pares yung dati na talagang madumi, hindi po kami naliligo. Ayon sa isang health expert, maraming mga pwedeng makuhang sakit sa pagligo sa hindi malinis na tubig, tulad ng leptospirosis, sakit sa balat at sa mata o sore eyes, at iba pang waterborne diseases. Kapag nakalunok po tayo ng maruming tubig, so kasama po dito yung nagkakaroon ng pagsakit ng tiyan, pagsusuka, or pagkakaroon po ng diarrhea after ng swimming. Para maging ligtas ng pag-swimming, lalo na ngayong summer, nag-aalok ang Manila City Government ng free admission sa ilang pasilidad, katulad ng Vitas Aquatic Center sa Tondo. Magte-test kit po kami, then mag-a-apply na po ng chemical, ng treatment. Then, kinabukasan na po ang vacuum nun, tapos mag-filter na lang buong maghapon. Ang pamilyang ito, dito napili magpalamig sa halip na magbayad pa sa resort. Siyempre, per head po yung entrance, tapos may pa-cottage, tapos arkila pa ng jeep. Sabi ko, wag na tayo kumain sa labas, dito na lang, swimming na lang. Bukas ang Vitas Aquatic Center Martes hanggang Linggo. Umaabot sa hanggang 400 katao ang bumibisita rito, lalo na tuwing weekend, at libre para sa lahat, hindi lamang sa mga residente ng Maynila. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mga ka-A to Z, naglabas ng El Nino Alert ang State Weather Bureau na Pag-asa ngayong Miyerkules. Kasunod ng mga climate models na nagpapakita ng 79% na tsansa na maaring mabuo ang El Nino sa pagitan po yan ng June hanggang August at posibleng magtagal hanggang first quarter ng 2027. Paliwanag ni Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando, ang El Nino ay kadalasang nakikita sa pagiging mas mainit kaysa sa normal na temperatura ng dagat sa Central at Eastern Equatorial Pacific, habang mas malamig naman sa Philippine Sea at maaari magdulot ng negatibong epekto tulad ng matinding tagtuyot. Paalala pa ng eksperto, bagamat karaniwan ang tagtuyot sa ilang lugar, may mga rehiyon din na maaaring makaranas ng above normal rainfall o matinding tag-ulan sa panahon ng southwest monsoon o habagat, kung saan nangyari rin tuwing mga panahon ng El Nino ang ilang pinakadelikadong bagyo sa kasaysayan. Mahalaga ang maagang paglabas ng anunsyong ito para makapaghanda ang mga local government at ahensya, partikular na sa agrikultura, water supply at health sector. Nakatakdang magtipo naman ang Task Force El Nino para talakayin ang mga preparasyon sa posibleng epekto ng climate phenomenon at nagpapaalala sa publiko na maghanda sa mga posibleng epekto nito. Kapag may El Nino, mataas ang posibilidad na magkaroon ng drier than normal conditions na magdulot ng negatibong epekto kagaya ng droughts o dry spells in some parts of the country. Tumaas po ng more than 70%, so to be exact ay around 79%, kaya po tayo ay nagtaas ng El Nino alert. Within the next 2 to 3 months, posibleng dumating. Iginit ang bagong itinalagang Presidential Peace Advisor na si Mel Sarmiento na isa sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapabilis sa reintegration ng mga decommissioned combatants sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tinutukoy ni Sarmiento ang humigit kumulang 26,000 miyembro ng Moro Islamic Liberation Front na dapat isama sa normalization at reintegration process. Ito ay sa gitna ng mga umano'y usap-usapan na ang pondo na para sa kanilang integration ay naibalik sa National Treasury. Git ni Sarmiento, kailangan pabilisin ang proseso ng normalization at palakasin ang mga kakayahan ng mga local government units para mas suportahan ang mga dating combatant kasabay ng mga pagbabago na naidulot ng Bangsamoro Organic Law sa komunidad. Malaki naman yung improvement sa mga ginawa sa mga nakaraan. Hindi lang po sa aspeto ng mga combatants sa MILF, pero makita natin yung buong komunidad. May epekto talaga rin yung pagpasa ng BOL. Nakikita natin yung improvement sa baba.
Pero kailangan na ito nga ang gusto naming tutukan para mapabilis uli yung proseso ng normalization. At kasama rito yung pag-integrate ng ating mga dating combatants. Arestado ang 2 Chinese nationals sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency matapos makumpiska ang higit sa 40 kilo ng hinihinalang shabu sa barangay Balingasa, Quezon City. Ayon sa PIDEA, 1 buwan na silang isinailalim sa surveillance bago ikinasa ang operasyon. Timbog sa mga sospek ang malaking bultong droga na nakalagay sa mga bag at travel boxes. Bukod sa droga, nakumpiska rin ang dulya-dulyares na pera at iba-ibang identification cards na maaaring ginagamit sa mga transaksyon. Tansya ng mga otoridad, umaabot sa humigit kumulang 278 milyong piso ang halaga ng nasabat na iligal na droga. Nagmarcha ang iba-ibang environmental advocates papuntang US Embassy sa Maynila ngayong Miyerkules, kasabay ng pagdiriwang ng Earth Day ngayong taon. Sa kabila ng presensya ng pulisya, diretso ang panawagan ng grupo para sa environmental justice at pagtigil sa anilay mapaminsalang panghihimasok ng mga dayuhan sa kalikasan at yaman ng bansa. Samantala, nakuna ng Philippine Air Force ang nasusunog na kagubatan sa Homonhon Island, Giwan, Eastern Samar nitong Martes. Kita sa larawan ng binalot na ng makapal na usok ang malaking bahagi ng kagubatan. Matagal ng isyu at ipinaglalaban ng marami ang nagpapatuloy na pagmimina, deforestation o pagpuputol ng mga puno, maging ng quarrying na sumisira at umuuka sa lugar para sa pag-extract ng mineral na nakakaapekto sa buhay ng marami. Nakuna ng DENR Bicol ang isang endangered na northern Rufous Hornbill sa Abasig Matogdon, Mananap Natural Biotic Area sa Camarines Norte. Kilala rin ang naturang ibon bilang Clock of the Mountains dahil sa kanyang malakas na paulit-ulit na huni na may agwat na para bang oras ang pagitan na ginagamit na palatandaan ng oras sa kagubatan. Ayon pa sa DENR, endemic ang naturang ibon sa hilagang bahagi ng bansa. Itinuturing na mahalagang sighting ito, lalo na't ang species ay isa sa mga nanganganib na ibon na patuloy na pinangangalagaan sa bansa. Isa itong patunay na mahalaga ang patuloy na pangangalaga sa kalikasan para mabuhay ang mga ibong ito sa mundo. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Nation's Girl Group na BINI, ipinakita ang kanilang powerhouse performance sa Global Spin Live event ng Grammy Museum. Umani ng papuri sa mga manonood at fans online. Huwag bibitiw, tutok lamang sa Balitang A to Z. Matapos ang kanilang makasaysayang performance bilang first all-Filipino act sa Coachella Valley Music and Arts Festival, muling pinatunayan ng Nation's Girl Group na BINI ang kanilang global appeal matapos silang tumungo sa Los Angeles para sa Global Spin Live event ng Grammy Museum ngayong Martes. Sa event sa downtown Los Angeles, ipinakita ng Nation's Girl Group ang kanilang powerhouse performance ng mga kantang Unang Kilig, Cherry on Top at Blush, na agad umani ng papuri mula sa mga manonood at fans online. Bumuhos naman ang suporta ng fans at sinabing 8 vocals at 8 visuals, our 8 Love, Love, Love Your Harmonies bilang pagpuri sa grupo. Kasabay ng performance, nagkaroon din ng Q&A session ng grupo kung saan tinalakay nila ang kanilang pinakabagong extension play na Signals at ang kanilang patuloy na pag-angat sa international music scene. Isang non-profit organization ang Grammy Museum na nakatutok sa pagdiriwang at pagpalawig ng musika sa pamamagitan ng education, exhibits at public programs. Ipinagdiwang ng grupo ang tagumpay para sa OPM at para sa mga Pilipino sa buong mundo na nagpapakita ng kanilang misyon na itaas ang bandila ng Pilipinas sa global stage. Expected sa isang vlogger, lalo na't ang tema ng iyong content ay paglalakbay na maging well-traveled
Okay na sana ang steel papunta kuno sa isang malayong lugar, pero bakit nga ba tila na booking? Pinakamahabang tulay dito sa Germany, mga idol. Ito yung nagdudugtong sa Germany papuntang ay ang victory, nagpakita pa talaga, wrong timing ka talaga. Ayan, naging local tuloy. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na at inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa politiko, author at environmentalist na si Stuart Udall. Sabi niya, ang mga plano para protektahan ang hangin, katubigan, kalikasan at mga hayop ay mga plano rin para protektahan ang sangkatauhan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan po ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!